Hello mga kaligaga, nandito na naman tayo sa panibagong dito ng aming hanap buhay. Ngayon, nagagala ko muna kayo sa aming ginagawang bahay. Resort po ito mga kaligaga. Resort po yan. Papakita ko lang po sa inyo ang loob ng resort na yan mga kaligaga. Kami po ay nagre-repaint dito mga kaligaga. Kompleto po yung gamit dito sa loob ng resort na to mga kaligaga. Talaga mag-i-enjoy kayo kapag punta kayo sa resort na to. At nandyan na rin po yung details ng resort na yan. Ngayon magsisimula na po kami sa trabaho namin mga kaligaga. Nandito ang aking kapartner na si Alagagang. Ayan po ang aming nire-repaint sa araw na ito. Kahit araw na mga yumao kailangan namin maghanap buhay mga kaligagang. Para sa aming mga mahal sa buhay at lalong lalo na sa aming aming mga asawa. Busy po siya mga kaligaga. Talagang focus sa magtrabaho mga kaligaga. Pangalawang araw na namin dito sa resort na to mga kaligaga. Medyo okay naman yung mga caretaker dito. Medyo maayos naman sila. Nagpapamerienda sila. Sa katunayan bibihira yun. Sa lahat ng mga bantay bibihira yun. Sila pa yung magpamerienda sa manggagawa mga kaligaga. Hindi mo rin talaga masasabi ang ugali ng tao mga kaligaga. Kaya kapag pinakitaan ka ng kabutihan mga kaligaga, pakitaan mo rin ang kabutihan at kaayusan ng trabaho. Ikaw rin naman ang makikinabang ng mga kaligaga. Kaya sa lahat ng ginagawa namin na bahay o kung saan man kami mapupunta mga kaligaga, lagi namin inaayos ang aming mga gawa. At unang-una yung pakikitungo sa may-ari o sa bantay sa bahay o kahit kanino pa. Connect ang kanyang pinapaahit po ay maple. Repaint po yung kanyang ginagawa. Medyo fade na po yung kulay ng tuma. Kaya pina-repaint po ng may-ari. Kasi kinabukasan po may guest sila. Gusto niyo naman pong maligo dito sa resort na to at mag-enjoy dito, ando naman po yung details ibinigay ko rin po. Check nyo na lang po kung talaga interesado kayo. Dito lang po yan sa Binyan, Laguna, Calamba po. Malapit po yan sa Makiling. Kitang kita nyo po yung Makiling kung hindi nyo po alam ang Makiling. Buti ngayon nakisama yung panahon mga kaligaga. Hindi katulad kahapon. Pasilong-silong kami maghapon mga kaligaga. Halos wala kami nagawa sa aming trabaho mga kaligaga. Mahirap din yung ganun mga kaligaga. Kasi unang-una sa lahat may bantay sa amin. Hindi naman kami pwedeng tumenga. Siyempre ayaw namin ang may masabi sa may-ari. Ikakasira din namin yan mga kaligaga. Kailangan talaga syempre pakitang gilas kapag ang trabaho mo una pa lang o bago pa lang, para makita na may-ari na may kilos, may galaw, para sa susunod na magpagawa ulit kayo ulit ang kukunin mga kaligaga. Talagang nilagay niya ng kaya niya pala nilagyan noon para hindi sumabit. Diskarte din talaga minsan sa buhay ang kailangan, hindi lang puro diploma. Yung iba may diploma pero hindi nagagamit mga kaligaga, naka-stock lang sa bahay. At yung minsan yung iba nga diba tapos ng pag-aaral pero makikita mo nasa palengke lang, yung iba nasa talyer, iba macro lang.
Pero pag tinanong mo kung anong natapos, matataas. Kaya wala talaga minsan sa diploma yung tagumpay. Minsan nasa diskarte talaga ng tao kung paano niya gagamitin yung utak niya, mga kaligaga. Yan, tinulungan ko na siya mga kaligaga. Medyo buwis-buhay na kasi ito eh. Yung ilalim kasi yung ladder niya, swimming pool, walang tubig yun mga kaligaga. Delikado. Walang ulit yung hulog mga kaligaga. Kahit sabihin mong pilay ka lang, malaking kawalan yun para sa pamilya mo. Kung sa'yo umaasa yung pamilya mo. Kaya sa lahat ng mga construction worker dyan, pag magtatrabaho kayo, konting ingat. Alalahanin nyo, may mga pamilya naghihintay sa mga bahay nyo at mga anak nasabik sa pag-uwi nyo sa hapon. Kaya konting ingat. At para sa amin, sa mga gantong katulad namin na construction worker na, pinagmamalaki ko sila. Kasi kung wala tayo, walang magagandang bahay. Hindi naman sa engineer yung punta ng papuri. Palagi sa atin yun. Kaya sabi ko sa inyo mga kaligaga, huwag nyo ikaya kung anong meron kayo sa buhay nyo, kung anong trabaho nyo, kung ano kayo. Darating yung araw na kung ano man talaga yung nakalaan sa inyo, ibibigay yun mga kaligaga. Tiwala lang lagi sa proseso mga kaligaga. Eto, buwis-buhay talaga yan, kaya kailangan kung tapakan yung isang paa ng ladder para hindi siya tumikwas. Ako yung tag-abot niya dyan. Haba niyan mga kaligaga. Sa lakas ng bagyong Christine, no, tanggal yung kisame ng bahay. Sobrang lakas ng bagyo ngayon, ang daming naapektuhan. Tapos yung mga relief goods hindi naman nakakarating sa bahay ng maayos. Kinakatgong na kasi pagdating sa gobyerno, katgong na. Nakakatawa lang sila mga kaligaga, para sa taong naapektuhan na sana hindi pa makarating na maayos mga kaligaga. Sila pa yung nakikinabang, pero may balik naman sa kanila yun mga kaligaga. Kaya mga alala. At kung sa mga, syempre may mga ayuda minsan, may mga matatanggap. Sa mga hindi nakakatanggap, sana hindi kayo magdamdam. Paubayan nyo na lang sa mga taong talagang mas nakakailangan kaysa dun sa mga naapektuhan mga kaligaga. Medyo mahaba itong ginagawa namin ito mga kaligaga. Yung natapos niya kanina yung isa, tapos ito yung ngayon na natapos niya gamit kanina. Ngayon lipat naman kami dito. Piniprepare namin to mga kaligaga. Gagawin namin varnish yan. Tubular po yan, bakal. Ang magiging design po niyan haspi varnish. Nakita na ba kayo nun mga kaligaga? Yung ginagawang yung bakal, ginagawang kahoy mga kaligaga. Kailangan muna namin primer. Ayan po yung dating kulay nya, maple din yung kulay nyan mga kaligaga. Kailangan namin burahin yan para ulitan ng panibagong pintura, kasi unang una sa lahat puro kalawang na rin mga kaligaga. Primer ang ginagamit namin dyan. Primer namin dyan, saka namin siya mamasilyan. Matagal ang proseso sa pagbabarnes mga kaligaga. Sa mga bagong pa lang na barnisador syempre nangangapa pa yung mga yun. Sa umpisa talaga mahirap talaga magbarnis, lalo na magduko. Pero worth it naman kapag nakita mo yung ginawa mo na arts. Makikita mo yung disenyo mo dyan kung talagang napakalawak ng pag-iisip mo pagdating sa design ng loob ng kahoy. Yung aspi kasi ay yung pinaka nasa loob ng kahoy, yung makikita mong guhit-guhit. Yung bang gumagawa ng pagbabarnis medyo may daya yung nabibili na ngayon na rubber pang aspi.
yung gumagawa ng ASPI, mga kaligaga. Sila yung talagang mga veterano. Yung utak yung ginagamit, talagang basahan lang yung ginagamit nila, tsaka pinsel. Parang tinodrawing nila yung loob ng kahoy, tapos makikita may pinaka design niya, parang totoo, mga kaligaga. Mga master painter yun, mga yun. Ayan pa yung kasama kong isang kaligaga. Ayan yung contractor namin, mga kaligaga. Kaya kung gusto nyo magpagawa ng bahay, magpapintura, kung ano man, layout, simula layout, structural, pwede kayo mag-comment sa amin. Hindi lang pintura po yung alam namin gawin. At makasigurado po kayo, hindi po kayo mapapaya sa amin dahil maayos po kami magawa. Medyo mainit yung panahon, kaya nakatype kami ng mukha, mga kaligaga. Hindi naman sa ayaw namin mga team. Gawa rin ng gabo, pawis. Ayun, malakas makapagod yung halos ano ka na, wet do ka na, masyado ka ng basang basa. Kaya kailangan din ng cover talaga sa mukha pag nagtatrabaho. Yung pinapahid naman ng isa nating kaligaga ay na tinatawag natin body filler, pulley top. Ito pong pati na to ay sobrang bilis tumigas. Ayun na po, mga kaligaga, tapos na po namin siyang masilyahan at primer. Ngayon nililihan na namin siya. Pagkatapos namin nilihain yan, mga kaligaga, pa-primeran ulit namin yan ng panibago. Ayun po yung tinatawag na preparasyon. Sa pag-ASPI po, talaga mas matagal yung preparasyon kaysa doon sa pag-ASPI. Pagkatapos ng preparasyon, primer ulit. Tapos pagkatapos ng primer, saka namin siya iipitan ng sanding sealer. Tapos pagkatapos ng sealer, saka namin i-apply yung wood stain kung anong kulay. Mga kaligaga, kaya na po yung bahalang mag-design kung talagang anong gusto nyo, kung kayo marunong mag-ASPI, kaya na po yung bahalang mag-design, mga kaligaga. Pero kung hindi kayo marunong, pwede nyo naman kami kontakin o mag-comment sa aming vlog na to. Makikita nyo po yan pagkatapos nyan. Ngayon araw na to hindi po yan matatapos baka po siguro bukas o isang araw pa yan, mga kaligaga. Pero kung continue po itong vlog na to, mga kaligaga, huwag kayo mag-alala. Makikita nyo ang kalalabasan yan. Yung bakal na yan, makikita nyo pag binalag ko ulit yan, magiging gawin yung itsura nyan, mga kaligaga. Talagang napakainit lang talaga pag sa labas kayo nagawa. Wala kailangan tiisin yung init. May mga umaasang pamilya lalo na pag malilit mo ang mga anak mo, kailangan yan. Hindi ka pwede mag-inarte pagka ganito yung trabaho mo. Kailangan mo mainitan, kailangan mo mangitim. Pag construction worker ka, kailangan mo masugatan, kailangan mo madarang sa init, mapako. Huwag lang mahuhulog, delikado yung pag nahulog. Pero may mga nahuhulog din. Ngayon, ayan na yung ating kaligaga, sumilip na.